Viral ang video ng babaeng hindi maidilat ang isang mata. Makaraang magpaturok ng gluta bilang pampaputi. Bagamat hindi direktang mayugnay sa gluta ang kondisyon, may babala pa rin ang Philippine Dermatological Society sa gumagamit niyan bilang whitening o pampaputi. Nakatutok si Darlene Carr. Medyo nagawa ko ng video asking for prayers para sa fast recovery ko and awareness. Sa viral online video ni Jelly Matcha, isinisi niya sa pagpapaturok ng gluta ang hindi niya maimulat na mata. Nagkaroon ako ng infection sa aking gluta drip session. Hindi marunong yung nurse na nagturok sa akin. Una siyang nagturok sa akin dito. Sinagad niya yung pinaka-needle and pumutok agad yung ugat ko. Nagtry ulit dito. And then pumutok ulit. Pagkatapos ng 2 araw, Sobrang sakit niya. Hindi ko na siya mapigilan. Hanggang sa na ako sa ER. Suka ko ng suka. sa bagong video, mas naimumulat na ni Jelly ang isang mata. Ayon umano sa kanyang ophthalmologist, nagka-impeksyon siya at naapektuhan ng nerve sa kanyang mata. Yung vision ko po ngayon, yung concern kasi po nga, tatlo yung, medyo na-open ko na siya, pero nakikita niyo po yan sa eyeball, nakakakita ng konti pero tatlo po yung paningin ko. Sabi ng nakausap kong board-certified ophthalmologist na si Dr. Ito Suitanco, generally, IV drugs, gluta for example, generally do not cause infections except kung contaminated either yung drug or yung needle na ginamit. Yung needle, yung paraphernalia na ginamit para maipasok yung drug. Wala akong nakitang infection, IV gluta-related infection na sa mata na directly caused by the IV gluta. Gayunman, hindi pa rin aprobado ng Food and Drug Administration o FDA ang Gluta Drip o Gluta IV bilang skin lightening agent o pampaputi. IV glutathione has only been approved by the FDA for the mitigation of the side effects of chemotherapy from cisplatin, ang tawag nilang neurotoxicity. Kabilang sa mga posibleng maapektuhan ng thyroid, bato at atay. Pwede pong toxicity, abnormalities, gastritis, pwede rin kidney failure, pwede pong masakit ang dibdib, serious skin problems, mga side effect, mga allergy. Delikado rin ang iba pang IV drip na umunoy pampaganda gaya ng vitamin C drip. Kung masyadong mataas yung dose is at some point pwede rin pong maging masyadong acidic yung urine and mag-cause ng kidney stones. Ibang usapan kung pinayuhan ng doktor na magpagluta drip dahil sa nakagagaan ito sa sintomas ng sakit tulad ng rheumatic fever ni Candy. Nung hindi pa po ako na-diagnose na merong autoimmune disease, nagpa-drip na po ako kasi yung kamay ko po, itong both hands ko po is parang ang sakit po, hindi ko po mabend. Namamaga po siya lagi. Simula po nung nag-IV drips na po ako, hindi na po siya sumasakit. Ito po ay natuturing lamang na gamot pang cancer. We consider it as cancer medicine. So, kung ginagamit po siya pampaputi, definitely hindi po yan aprobado ng Food and Drug Administration. Kaya mula 2019, 20 milyong pisong halaga na raw ng illegal na whitening products ang nasamsam ng FDA kabilang ang Gluta Drip. May mga oral glutathione product o iniinom na gluta namang rehistrado sa FDA. Pero hindi rin umano pwedeng i-promote bilang pampaputi. Dati na rin tintulan ng Department of Health ang paggamit sa glutathione bilang pampaputi. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras.